Good afternoon. Good afternoon. Musta man? Musta man mo diya? May narinig kasi eh. Mayroon kong nadungog ba? Yung mga salita na yon mga guys. No? Ano yan? Salitang Thailander. May nadungog. Thailander yan. Kasi Thailander kasi. Thailander kasi ako. Okay. Yung ibig sabihin nun, lahat kayo nandito. Mga magaganda at guwapo. Yan ibig sabihin. Minsan kasi, pag nagpidus ko, malungkot ko, pag nakita ko lahat na nakaupo dyan, hindi, ano? Hindi, ano? Hindi. Magaganda din naman at guwapo. Wala naman akong pinipili. No? Okay. So, may sinabi ba si Ma'am Sandra Lynn, may kasunod na speaker? Sino daw? Sino? Ha? BMW? Ano? BMW? Okay. Murag BMW, no? Gwapo na sasakyan, ma'am. BMW. Yan. Sinubukan ko mag-drive, bumangga sa bumangga. Hindi naman ko siningil, ay kasalanan nila eh. Yan. Okay. Ako yung kasunod na speaker. So, kumusta naman? Okay po. Hindi naman ito yung Sandra Lynn, kung ano pangalan? Hindi pa? Hindi pa? Pakilala ko mamaya. Pero kumusta? Eh, malapit ng eleksyon. Diba? Malapit ng eleksyon. Pupunta pa kayo, hindi na. Bakit? Ninabutin. Eh, pero naman ano, aksindi buting ah. Para sa bansa, no? Pero, kunting survey lang. Sama ang tingin iba, no? Kumpanya yata. Kasi malakas, matindi ang laban ngayon, no? Bakbakan. Talagang tirahan mo. Kayo, taga-binta lang kayo, taga-bili lang kayo ng suka. Grabe, no? Grabe naman ngayon, tirahan talaga. Pero, huwag na kayong sumali doon. Makinig lang tayo, manood lang tayo. No? Pero kung halimbawa, malakas eh. Si Grupo ni Bongbong Marcos, malakas, no? Malakas talaga. Ang Pilipino. Ano, sir? Malakas? Malakas Manila. Ang kay Pito 30, malakas din. Pero yung sa puso mo, sino napupusuan mo sa dalawa? PDP laban o ano? Coalition? Ha? Sino? Sino? Sabay malasakit. Sabay malasakit. Yan. Sabay malasakit daw guys. Guys, alam niyo na kung sino sa malasakit. Oh. Sure naman sa mga OFWs kasi ang mga OFWs, malakas ang OFWs. Iniisip ko sa iba. Pag yun sila nasa gobyerno na, no? Sila ang may kapangyarihan, hindi ko. Ang may kapangyarihan yung OFWs. Hindi pa alam? Bakit may kapangyarihan, sir? Alam mo na ba kung bakit? Hindi pa alam? Kasi sir, bayani ka. Bayani ka, sir. Oo, wala pa kayo? Hindi ka lang, sir. Hindi ka lang bayani. Lahat kayo bayani. Totoo hindi? Oo. Dahil kayo ang nakatulong upang maiangat ng ekonomiya ng ating bansa. Tama? Kaya kayo, sir, tinatawag na bayani. Ayaw mo mang maniwala sa sinabi ko. Pag uwi mo maya ng bahay, sir, sabihin mo na, humarap ka na sa salamin, humarap ka na sa salamin doon. No? Tingnan mo na maigi ang mukha mo kung totoo ba sinasabi ko. No? Tingnan mo. Hayaan mo yung pamilya mo. No? Pag nagula ka, hayaan mo. Baka sabihin na, nalipakasan na ng bukod mo sa Diyos. Tingnan mo mukha mo doon. Sabi ng mama na sila urog ko. Bayani daw ako. Pero, wala kang magawa, sir, tanggapin mo. Bakit? Kung hindi dahil sa inyo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Sa mga first timers, tandaan nyo. Kayo ang mga bagong bayani. Sa mga ex-abroad, dating mga bayani yan. Sila dating mga bayani. No? Sir, kaya pag uwi mo mamaya dito, mamaya, no? Sir, kayo ang nakatulong sa pamamagitan. Di ba ko, kumuha ng ATM sa bangko, tama? Lahat kumuha. Tapos yung mga may isang kumuha, ATM. Wala? Kumunti lang. Iyan, pag nalagyan mo ng pera, no? Pag pinasok mo yun, pag winidro mo, no? O magpapadala ng pera sa Pilipinas, maliit man ang sahod mo, kumplito man ang kulang ang sahod mo, obligado ka magpadala kasi ang sinasabi ng Pilos, regular remittance to the family. Sinabi nila? Diba? Alam ko, yung part ni Ma'am Sandra is part ko. No? Yung part ko, yung part ko. No? Yan, signatory, siya lang, Pilos certificate signatory din ako. Accredited facility din ako, accredited din ako. Pero iba ang part ko ngayon. No? Kaya sinasabi ko, kayong bayani, dahil pag nagpadala ka, may bawas yun. Tama? Yung tax, saan pinapasok? Sa kabanang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sabi ni sa dito, buhay ang bayan. Oh. Kaya matindi ang labanan ngayon. Guys, matindi ang labanan. Kaya huwag niyong sayangin ang inyong buto pag nasa labas kayo ng bansa. Bahala na. Tandaan niyo lang ang mukha. Okay. May nantok.
Yan to. Alam nyo, pag akong speaker dito, walang nakakaramdam ng antok. No, walang nakakaramdam ng gutom. Yung gutom busog. Yung gutom busog. Busog ng ano, hangin. Kawawa naman. Di ba, O, yan. Sa video hindi makita ng camera dyan. Ganito na lang. Kasi hindi na ako nagpa-flash dyan sa ano eh. Sa tarpaulin, sa PowerPoint. Hindi makita dyan. Dahil mo lumapit dito, kumaway na lang. Hi. Shout out sa aking mahal sa buhay. Alam mo, ganun lang simple yan, ha? Shout out. Kasi bakit? Alam nyo, ito ginawa ko to dahil remembrance ko to. At hindi ko lang remembrance nyo rin. Bakit? Nung nagpidos kayo, grabe ang gutom na dinanas nyo. Pagdating sa labas ng bansa, akala mo okay ka na, no? Pagdating mo doon, yung pala, naka-encountered ka ng problem na mas malupit pa dito. Yung gutom na dinanas mo doon, mas matindi pa sa dinanas mo dito. Kaya, problema yun. Tama? Kaya pag problema, ano, sigurado ka ba? Ang iba dyan, ang daming ATM, pag uwi ng Pilipinas, walang laman. Ang kailangan mo doon, yung protection. Alam mo paano lutasin ang problema mo. Bakit? Pag nalutas mo ang problema mo, uwi ka ng Pilipinas, lahat ng bank account yung may laman yan. May naipon pang pamilya mo, no? Gano'n lang, iba, resibo naipon. Okay, yan. Kaya, i-search nyo para mawala ka ng problema mo. No? Umpisa na, maki-encounter ka doon. I-search mo. Anong pizza ngayon? Pizza 19. No? 19. February 19. Search mo sa YouTube channel. Pag sinerch mo, ibigay ko ba sa inyo kung anong YouTube yun. Pag sinerch mo, pag nakita mo doon ng mukha mo na nasa pidos ka, sigurado wala ng problema mo. Grabe pala. Sabi ng isang OFW, sir, tama yung sinasabi mo. Sobrang saya dyan sa pidos. Pero pagdating dito, sir, sobrang hirap. Totoo pa lang sinasabi mo, sir. Gutom ang ginabot. Isang company kami dito. Puro mga lalaki. No? Sabay-sabay pa kami dito. Ngayon, namumuti ng mga mata namin. Yan. Okay. Pangalan ko. Gusto mo malaman? Sir, tandaan mo, bayani ka. Kapag labas mo dito, may parang harang dito sa dalan mo. Alis ka dyan. Kahit kanya, sabi mo, alis ka dyan. Kung tinanong mo, bakit? Ano ka ba? Sagutin mo, bayani ko. Musta ka man, okay ka lang dyan? Parang malungkot ka. Mamaya ma'am, pag nakita ko malungkot ka, palipalipasin natin sa harapan. Maghanda ka. Okay! Pangalan ko. Dapat may mga pangalan kayo sa akin at sa numero. Kaya ganyan na lang, picture dito, no? Mga numbers, no? Anong purpose lang? Tawagan yun. Yes, in case of emergency, tama? Ang tanong, sigurado ka ba? Tinawagan mo yung mga numbers na yun. Hindi ko nakikita ang mukha. Number, tawagan mo. Kaya wala ka lang assurance. Pero ako, sir, magbibigay din ng number mamaya. Huwag kang mag-alala. Pag nag-text ka sa akin, alam ko naman agad kung sino kayo. Okay. Pangalan ko. Sabi ba, bilisan mo na. Kala nyo, ha? Alam ko, yung nasa isipan ng bawat isa dyan. Ang sinipan niya nakaupo lang, yes sir, tumatawa, pero nasa isipan, bilisan mo. Uli, no? Kasi, kung mag-aaral ako, may subject ako na general psychology. No? Mga nurses, doctors, engineers, di ba may subject tayo na general psychology, tama? O what is general psychology? The study of mind and human behavior. Kaya pag tinitigan kita sa mata mo, seconds lang alam ko ang nilalaman ng isipan mo. Gusto mo malaman? Sabi nung katingin sa akin, ano kayong pangalan dito? Okay, pangalan ko, ito na, may ballpen ba? Kasi may iba dyan, may ballpen na. Kung napagkilala ko, hindi pa may sulat-sulat ng pangalan ko. Okay, umpisa na natin. Bahala kung may sulat mo hindi. No? Okay, itong pangalan ko bilawin, Mrs. Sam, garbaso tayo magsalita ng mipat. Nandito rin po kami yung pagsalita ng Mrs. Sam, kaya dito nandito kami sa napakamang services para sa inyo. Ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano ang services niyan? Ang laging kong sagot. Ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Okay. Bigay ang lalamunan ko eh. Itong ano, kahapon na kasi nabili. Pag ginamit ko to, at pag mahina ang watch niyan, sigurado sasabog to eh. Malakas yung busis to. Okay. May sulat yung pangalan ko. Okay, Sam. Sam Carbajosa. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Nung pumunta ka Manila, kasi sa probinsya, pag tinawagan ang mother ko, sa kamay Tawel, sabi ko, grabe naman kayo tumawag sa akin, parang puro ulit, parang laging galit. Sabi ko sa kanila, babawi ako kung ako Manila. Kaya ginawa ko lang, Sam, at least, medyo maganda pakinggan at kunting, live it up naman, no? Sam, ma'am, Sam, ang pangalan ko, ha? Okay, Mr. Sam, bakit ka nandito? Nandito ako just in case of emergency. Magtatanong lang, kasi, kamusta naman po yung inyong excitement after yung mga Sandra rin? Okay naman? Okay naman, no? 100% tama. Kasi, naiintindihan ninyo lahat. At saka, siyempre, paglabas nyo dito mamaya, mayroon ka ng mga certificate, tama? Mayroon kang certificate at
Sa isipan mo, wow, after dito, makakauwi na kami. No? Sunod dito, flight na, no? At pwede kami mag-jamming pag uwi mamaya. Kasi tapos na lahat. Ito pinaka-last week, no? Sa pag-apply, ito pinaka-last. No? Wala na dapat. Wala na. Dapat sunod. Schedule ka na. 3 to 5 days naka-schedule ka na. Yan ang nasimulas eh. Kaya ako'y magtatanong, sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Isa na lang ang ex-abroad. Huwag na yan. First timers, ibig sabihin, lahat ng dito mas kamay mga first timer yan. Kasi mga first timers, taas yung mga kamay. Thank you. Marami. Ang ex-abroad, isa na lang. First timer, mga first timers dyan. Hindi ka, bakit magtataka? Bakit? Isa na lang ang tumaas ng kamay. Sa ex-abroad. Hindi ba kayo magtataka? Diba, super excited ka na. Dito malalaman kung gaano katibay ang loob mo ngayon pagdating sa part 4. Kasi bakit? Batas ang pag-usapan natin na pag nalaman mo, normal lang. Baka yung excitement mo kanina after ni Ma'am Sandra rin, mauubos yan. Bakit? Lahat ng sasabihin ko dito, bawat may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa 100 na excitement mo. 5 beses lang naman. Sa 20%. 5 times 20 equals 100. Ang nangyari lahat sa iyo yan, may tendency, maubos na yung excitement mo. Kaya tatanungin kita, after ko mag-talk, kung tuloy ba o hindi. Hindi ko kayo tatakutin. Bakit? Sasabihin ko lang yung totoo sa iyo. Walang ibang magsabi sa inyo. Ako lang. Bakit? Ako lang nandito eh. Hindi ko to alam kung is-abroad kasi. Kung is-abroad. Hindi ko to alam yung sasabihin ko ngayon. Kasi, hindi naman tayo nagkita, no? Is-abroad. Ito is-abroad, sir. Sino isa mo dito? Ito mas ako din na isa bro. Ikaw sir. Sir, nagpilos ka ba nang umalis ano? Oo sir. Saan ka nagpilos? Sa dito sa sir, sa visit namin. Dito doon. Pagsabi doon. Doon. Dito sa agency. Pagsabi dito yun. Okay, sir. Nakita mo ba ako? Magpilos ha? Okay. Sino mag-isa mo dyan? Nakita mo ba mga nagpilos ka dyan? Nakita sir. Saan? Dito. Dito rin. Sir, ako yung makita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay, sir, nakita. Sir, mamila na ako sa'yo ha. Okay, pamilya na? Hindi mo takal sir. Okay! Ngayon! May sasabihin ako. Ready? Mga percenters ha? Ready na? Dibayan nyo lang loob nyo. Hindi ko sasabihin sa inyo para discourage kayo. Kung may taga-agency na nag-observe yan sa akin yun, sabihin nyo sa inyong mga taga-agency, sa inyong agency, kung meron dito, ma'am, maraming salamat. Dito nyo kami pinatidos. Bakit? Hirang-hira yung pidos na magsasabi na ganito sa inyo ng mga OFWs. Katakot-takot man, ang importante. Nagdagdagan ang kalaman mo. Bakit? Pag may kalaman ka, yan ang maging tulay ng iyong tagumpay pagdating sa labas ng tama. Kasi hindi madali ang pagiging buhay o OFW. Kaya dapat alamin mo ang pinasukan mo. First timers, alamin nyo ang pinasukan mo. Bakit? Hindi basta-basta may pilos ka na, okay ka na. Hindi basta-basta naka-comply ng mga requirements sa agency, okay ka na. Tanda, may sinabi kanina, si Ma'am Sandra rin, ano ang pilos? Bakit ka nandito sa pilos? Ang purpose, upang may handa ang sarili sa panibagong hamon at mga pagsubok na kakaharapin sa labas ng bansa. Panibagong hamon at mga pagsubok. Sabi niya, ganun ba? Yes, ganun po pagdating sa labas ng bansa. Sa mga first timers yan, tibayan nyo ang loob nyo. Okay? Iba kasi ang batas dito at iba ang batas doon. Ulitin ko, guys, iba ang batas dito at iba ang batas doon. Pag ay punta ka lang sa employer mo, bawal. No? Ang daming pinagbabawal doon, nabanggit pa ni Ma'am Sandra din. Yung mga dos, nabanggit pa. Kapag yan nalabag mo, may pananagutan ka, pwede ma-terminate ka. No? Pagbabayari. Ang employer, kung may violation, ganun din, pwede mo rin siyang i-terminate at pagbabayari sa mga danyos. Kaya dapat ihanda mong sarili mo. Sige, Mr. Sam, sabi na, bilisan mo, Mr. Sam, kasi mukhang unti-unti na naman kami ginagawa. Tingnan natin. Concentrate ka sa atin. Huwag sa katabi. O kung paano makauwi. At pag walang lalabas. Dapat, pag lumabas ka, magpaalam ka. Kasi kung lumabigla kang lalabas, hindi ka magpapaalam. Normal lang, pagdudahan na kita. Okay, pagdudahan na kita. Okay. Ngayon, magtatanong lang, sino? Ay, ex-abroad. Hindi tumaas ng kamay yung iba mga ex-abroad. Pero, ang tanong ko sa inyo mga ex-abroad, siguro sa 10 din naman kayo dito. Bakasan nyo na lang. Bakasan nyo lang sagot nyo ex-abroad. Ex-abroad. Ang sagot nyo ay di masarap lang o hindi buhay OFW. Ex-abroad. Sigaw nyo. Masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timers. Ano ang sagot nila?
Sagot nila, hindi. Masarap. Pero bakit sila mag-break? Kasi kailangan, tama, ng pamilya. Ngayon, umpisa na natin. Marami pa kung dapat sasabihin sa inyo, pero tsap-tsapin ko na lang. Kasi alam ko iba niya, gusto na talagang umuwi. Okay? Magtatanong lang. Sino ang kapagsaya ng kontrata? Kunti lang. 10 lang ang kapagsaya ng kontrata? Mayroon pa? Wala na? 10. Sinong hindi pa nakapagsaya ng kontrata? Tapos yung kamay. 15. Kasi may 5 eh. 5, 15. Okay. Mas marami hindi nakapagsaya ng kontrata. O magaling. Ayon sa batas, dapat may isang OFW bago magtidos. Dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Ibig sabihin, kung hindi lang ito narinig sa akin, pagpamilin niyo, baka ibang pinagtidosan niyo dati. Dapat, nakapag-sign ka na ng kontrata bago magtidos. Ngayon, maraming hindi nakapag-sign ng kontrata. Anong pumasok sa isipan mo? Bakit hindi ko lang hindi naman ang kontrata? Normal lang. Umpisa na magbawas na ako ng 20% sa 100% excitement. Minus 20, 100% more excitement ang natira is 80%. At dapat, sisiguraduhin, after mo pagpidos, makaalis ka na. Kasi nasa batas, ulit, ang isang OFW, mula nag-apply at abisahan, dapat 60 to 90 days prior na i-deploy ka na. Ang ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas, dapat nasa labas ka ng bansa ngayon, at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ni iba niya, nakita ko sili ko. Makita yun sa upuan. Parang biro, no? Parang biro lamang. Kung mayari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Sa 80% ang natira, 60%. Normal. Sabi ni iba, mayroon kayo, pakain ka sunod. Mayroon pa. Kaya normal ang aabutin ng antok. Gusto mo man tumawa. Aatakihin ka ng antok mo sa manarinig mo sa akin. At dapat, bakit sisigaluhin mo kaalis ka lang? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pilos. Ang iba niya nakapagbayad ng placement fee. Tama? O, tanong. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. So, baka may agency din ha. Kasi may napasok ko dati, illegal recruitment yung mga sino sabi sa'yo dito? Mas marami siya ng target sa batas. Hindi niya alam siya ang target ko. Di ba paliwanag ka after niya? Wala na siya. Doon na siya. Sinalpak na namin sa pakanti doon sa hindi. Sinalpak na siya. Automatic pang abogado. Kung may abogado pa. Di ba? Trabaho ko to. Di ba? Dapat may alam ka sa batas. Hindi yung basta mag-away ko lang. Biktima na pala yung aplikante. Kaya salamat kayo sa inyong agency dito kay pinadala. Ibig sabihin, maproteksyonan kayo. Mapangalagaan po kayo. Dapat natumbas ng isang mga sahod sa labas sa bansa. Ang placement fee mo. Kung nangyari sa'yo, ngayon to say, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira, 40% na lang. Makinig. Concentrate ha. Baka sabihin nyo, tinatakot lang kayo. Nasa batas yan. At dapat, pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Sa Max? Mall? Hotel? O restaurant? Wala ka sa nabanggit kung lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba? Agency. Bakit tayo sa Jollibee? Sagot naman ng isa, at least pinamirinda tayo. Okay, mabait yun sa'yo. Pinamirinda ka, pero hindi niya pila yun. Kailang yun. No? Pinamirinda, tapos sinundan pa. Yan sa baba, nakapag pagbaba ka maya. Dahil hinanalaman natin doon sa may may aristocrat. No? Ano yun, no? Sige kayo ha. Alam ko lahat yan. Dapat pag nagbayad sa loob ng agency, may sumigaw dito nung nakarang negosyo. Kami sir, pwede ba sa Gcash? Sabi ko, okay ka. Gcash ano? Ayaw pumunta ng Manila eh. 12 teachers na dali sa Gcash, 280,000 bawat isa. No? Teachers yun. No? Hindi na ang opportunity papunta talaga. No? So, kawawa sila. Nakarating sa akin, nagtago ng suspect eh. Ay kung nakarating sa akin, nandyan pa. Sana, sure po yun. Eh wala pa eh. Sinundan ng 20, 178,000 bawat isa. Poland, Malaysia, Africa, Czech Republic, Korea. No? Ingat ha. Alam po, sa nabagit ko ng lugar, baka meron dyan. Kunti ingat ha. Yan ang mga lugar na talagang aakitin ka ng aakitin. Ang guard ng trabaho dun. Magbigay ka dito kaki. Mabilisan mo.
Munggan ka kung wala. Sayang din. 100,000 isang buwan mo. Diba? Nanginayang ka sa 250,000. Ingat guys. Baka ikaw sunod. No? Kaya dapat, doble ingat. Kung nangyari sa'yo, magbayad ka ng placement fee sa loob ng Jollibee, another 20,000 ang mabawas doon sa excitement mo. Ano tira? 20% na lang. Sabi iba, malapit na mauusin. Usin ko na natira sa akin. At dapat, pag nagbayad sa lugar, ang dapat, pag may nagbayad, anong kakulang? Kakulang mo ba yun? Meron ba kakulang ano? Resibo. Sabi ni iba, resibo? Bakit kami wala? May ibig sabihin, ubos na ang excitement mo. Ang tanong, dahil naubos ang excitement mo, tuloy, hindi. Tuloy pa rin ang tamnay. Katakot mo, guys, hindi ko yung tinatawag. Dahil nangyari sa'yo, hindi ko si you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya pag nahuli ang suspect, tatlo lang ang nagturo habang buhay na pagkabilang mo. Kaya kung may nakinig yan sa akin, mayroong gawain ng ganyan, tandaan mo, hindi ka tatagal sa industriya. No? Hindi ka tatagal. Kaya alagaan mo, kung nandiyan ka, isa ka sa agency, sabihin mo, masalamat kayo, nandiyan si Mr. So. So kaya, pag may reklamo sa labas, ikima kayo, mag-inform kayo agad sa amin kasi barin, i-inform ang agency. Maraming gumagamit ang pangalan ng agencies, na? Iba ka na sa loob ng agency, pero kumakanak pa rin sa labas, no? Ingat, huwag ipahamak yung taong sa loob ng agency na kausap niyo. Pati agency, huwag ipahamak. Bakit? Pag nahuli ang suspect sa labas, pwede kasuhan ng accessories of the crime yung kausap mo sa loob ng agency. Maawa ko kayo sa kanila. Ma'am, in-inform ko lang kayo kasi naawa ko ako sa inyo. At ayaw namin, ma'am, magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to pay ang agency po ninyo. No? Kasi bakit? Kung hindi tayo sa agency, walang bayani mga OFWs. Maniwala hindi. Dahil sa agency, kayo ay tinawag ng mga bayani. Sila po ang naging tulay para makarating kayo sa labas ng bansa. Kaya pasalamat kayo dito kay Duman. Ang purpose, mapangalagaan kayo, pati ang agency, may ingatan pangalan ng agency. Ayos ba? Daming pilos dito. Hanggang sa labas. Iba ang amin pa. Kaagapay ng mga OFWs at ng inyong agency. Ayos? Ayos. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong mga pidos dito. Pati ito, wala pa ito natin. Yan ang trabaho ko. No? Kaya pag nagtaka kayo, pag pinaikot ko ang kamera ko, no? At pag may natutukan dyan, biglang nag-blink ang kamera ko, may ibig sabihin, positive. Yung hinahanap ko sa labas, nandito ngayon. Parang wala. May kalbo dyan na ano. Nahagip kasi parang gaganon sana pero tumigil. Ay, hindi naman siguro. Wala. Pasalamat kayo, wala. Si ma'am nakita din medyo gumanon pero wala. Okay, negative. Hoy! Ingat ha. Kaya inform niyo yung agency. Pagdating sa labas naman sa may problema, unahin pa rin yung agency, yung sumbong dito, sumbong doon. Pagkatapos ang dami ng sinumbungan, huli na. Nakarating lang din pala sa akin. Sir, galing na kami ganito, 6 na buwan kami doon. Schedule kami. Ano? busy. Katulad naman sa, Calvario, sama. Last week lang. Na-confine na sa ospital. May babayaran ng 200,000. Wala pa rin nangyari. Ang kumpanya dito sa Manila. Lokal yun. Tumalong sa truck. Sumabit dito. Tumutok yung bayan. Pinumpirahan dito. No? Tapos dito, lakno sa balas dito. Balat dito. Lasog-lasog dito. Walang pakialam. No? Tawagan ko. Sir, kasi tinawagan ko. I-provide na nila kailangan namin yung mga medical records ng hospital. Di, sinabi ko sa biktima. Nung pinirubay, sige, pasa nyo. Pagpasa. Anong balita? Sabi sa akin, sir, marami na doon silang pakialam. Pumisto ko sa kabila. Doon ako nag-vlog. Panat ako ng vlog. Ngayon, nakiusap. Panay tawag. Sir, tanggalin nyo naman sa video, sir. Masir ang kampanya natin. Utusan nyo ako. Hindi nyo ba narinig ang sign namin? Hindi naman, sir. Pag tinawagan kayo, hindi naman kayo sumasagot. Ang kausap ko doon, 2 staff lang. Attorney ka pa naman, di ba? Tapos sabihin mo, hindi mo narinig, hindi namin narinig yung side mo. Ngayon, magpapaliwanag ka sa akin. Sabi ko, enough na pag narinig ko, pinalabas yung kapag pinalabas. Inayaran ng ospital. Malaman ko lang sa Calvario, sa buhol na yung pasyente nyo. Pasalamat kayo. Ang purpose ko, matulungan, hindi lang tao na nagreklamo sa inyo, pati kayo. Di ba? Kasi hindi tayo bias, hindi katulad ng iba na nagbabalita, puro bias. No? Puro bias, puro putak na putak. Pag sinunod ko na presidente, sisip-sip. No? Pag ibang presidente naman, sisip-sip, tilayan naman yung kapila. Ako iba, mula naman hanggang ngayon. Kaya pag may narinig kayo, year 2000 pa lamang,
pag narinig nyo sa pagbabalita, pag sinabi, mula sa sunod, makarati ko si Babatol 1 for 1 ang si Pyramid 2 kas 50,000 watts. DWIC! Ako po yan. Sa isang radyo, pag sinabi, mula sa sunod nila, ito ang RSUs. Sabi na sa lingkod sa pagbabalita, ako rin po yan. Sa isang dyaryo, ako si gagabay natin. Sa isang dyaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya ako nandito. Ingat ka na hindi ka may ituro ng tatlo na nagreklamo sa'yo. Pag tatlo ka nagreklamo sa'yo, may paglalagyan ka. Ingat ha. Ingat po. Lumayo ako sa mga istasyon at sa mga dyaryo niya. Ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Nanonood ba kayo ng YouTube channel? Nanonood kayo? Kaagapay? Search nyo. Kung may data kayo, Kaagapay space ECTV. Bakit may siyang pinapasearch mo? Mahalaga yan para sa inyo. No? Mahalaga yan. Bakit? Tulad ng sinabi ko, pag may problema, reklamo dito, reklamo doon. Yung pala, kauli-ulihan sa akin na hindi pala bagsak. Problema sa labas ng bagsak, sabi ko na, tawagan ng agency pag may problema, i-inform ang agency. Eh kung saan pa rin nagsusumbong. Kasi, pride lang ang umiiral. May kakilala sa Pilipinas. Pero nung magsumbong, walang nangyari sa atin ng bagsak. Yung pala, pag uwi ng Pilipinas, sarado ng agency. No? Nung magsarang agency, nakarating na sa abogado, natalo na sa kaso, natalo na sa kaso, nagbabayad pa rin sa abogado. Sa number na ibibigay ko sa inyo, libre ang serbisyo. Ayos ba? Sino gusto? Libre ang serbisyo. Taas yung kamay. Taas. Wala. Ayaw yung libre servisyo. Duda ka pa rin. Pagdudahan mo ako. Yung mukha mo, wag mo lang ako pagdudahan. Bakit? Paglabas mo dito, wala kang certificate. Tinuruan na kita eh, no? Okay, may certificate tayo. Okay. Kaagapay. Space. ECTV. Nakita niyo na? Nakita niyo na kasalamin kulay itim?